Noon pa man po, marami na pong mga description or mga imahe na pinapakita patungkol po sa itsura ng ating Panginoong Kristo. Meron po mga mahabang buhok, may maikling buhok, meron naman po maputi, meron naman po maitim. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo na anumang po mga nakikita nyo po na itsura ng Panginoong Kristo, hindi po yun yung Panginoong Kristo. Yun, ang napakinggan ninyo ay si Ayan Akda, isang vlogger ng Born Again Christian na sa kanyang vlog na yan, tatalakayin daw niya yung imahe o larawan ng ating Panginoong Hesus. Sa video na ito, alamin natin kung ano nga ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Kristo. At alamin din natin kung talaga bang mahaba ang kanyang buhok. Oh, yan. Dahil yung mga protestante, lalo na ang kang Eliseo Soriano, tinututulan talaga nila, hindi totoong mahaba ang buhok ni Jesus. Bakit? Napakalinaw po ang sabi ni San Pablo diyan sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 13 na sinabi, huwag magpahaba ng buhok. Kaya, kung ang larawan ng ating Panginoon Jesucristo ay mahaba ang buhok niya, taliwas umano ito sa mabasa sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 13, unang Korinto 11:14. Tatalakayin muna natin ito, samahan ninyo ako. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay. Ito yung lingkod, Wendell Talimong. At inanyayahan natin huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, kumusta sa lahat? May meeting national CFD, susunod ako. At sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome po. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating tatalakayin itong pahayag ni Ayan Akda ng Born Again na pag makita ninyo ang mga imahe na ito ng ating Panginoong Hesus, di ito ang larawan ng ating Panginoong Hesus. So, tatalakayin natin ito bago tayo papasok sa punto por punto. Sa video na ito, alamin natin kung ano nga ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Kristo. At alamin din natin kung talaga bang mahaba ang kanyang buhok. So, alamin daw umano, ano talaga ang itsura. So, ibig sabihin, alam ba ng mga born again ang itsura ng ating Panginoong Hesus? Alam naman natin na ang born again ay sola scriptura sila, Bible alone. Meron silang 5 alone. Yung 5 alones. Ano ba yung doktrina ng mga born again na kinopya mula pa sa panahon ni Martin Luther na nauna nating tinatalakay? Yung tinatawag na sola scriptura, meaning Bible alone, sola fide, pananampalataya, faith alone, yung sola gratia, grace alone, yung sola Christi, Christ alone, sola Deo gratia, glory to God alone. Pero, yung 5 na alone nila mga kapatid, di yan makikita sa Biblia. Kahit ang salitang sola scriptura. So, pakinggan natin si Ayan Akda ng Born Again. Noon pa man po, marami na pong mga description or mga imahe na pinapakita patungkol po sa itsura ng ating Panginoong Kristo. Meron po mga mahabang buhok, may maikling buhok, meron naman po maputi, meron naman po maitim. So, iba-iba po talaga.
Pero madalas po mga kapatid, ang pinapakita po na itsura po ng ating Panginoong Kristo sa mga rebulto, sa mga paintings, sa mga picture, o kaya man po sa mga movies, ay yung Panginoong Kristo na mahaba yung buhok at maputi. Usually po yung image na pinapakita po patungkol po sa Panginoong Kristo, makita po natin na may pagka-European po yung itsura ng Panginoong Kristo. So yan po yung madalas na alam po natin na itsura ng Panginoong Kristo. Kasi po yan po yung madalas na pinapakita po dito po sa ating mundo. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo na anumang po mga nakikita nyo po na itsura ng Panginoong Kristo, hindi po yun yung Panginoong Kristo. Yan. Ano man ang nakita ninyo na itsura ng Panginoong Kristo, hindi daw yan ang Panginoong Kristo. At lilinawin natin mga kapatid na ang rebulto o imahe na ginagamit sa simbahang Katoliko, ginagamit natin yan para ipaalala yung larawan mismo sa inaalala. Di ba? At alam naman natin na kahit sa Biblia, ang pag-alala, kahit hindi eksaktong-eksakto ang etsura doon sa gustong ipaalala, sa gustong ipahiwatig, ay ginagamit niya noon pa man sa mga apostoles. Bakit? Di ba nila nabasa ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 18-22, na ang Diyos ay nag-utos na gagawa ng Ark of Covenant, na nauna natin tinatalakay. Nang ipinagawa niya ang Ark of Covenant, pinalagyan niya ng 2 larawan ng mga kerubin na gawa sa ginto. Ano ang mabasa sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 22? Di po ba napakalinaw? Anong sabi? Sa pagitan ng 2 kerubin na ginto, ito'y nagpaalala sa presensya ng Diyos. O di po ba? Sa pagitan daw ng 2 larawan na kerubin na ginto, yun ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. O ano sa tingin mo? Yun po bang Diyos ay mukhang kerubin? Mukhang Ark of the Covenant? Hindi lang yan. Kung tingnan natin sa Biblia, si Propeta David at yung mga taga-Israel, alam niyo ba, niluluhuran nila ang harap mismo sa kabanang tipan na may mga larawan ng kerubin. Bakit? Dahil ang Diyos ba ay mukhang ginto? Ang Diyos ba ay mukhang Ark of the Covenant? Kaya nga, ang pag-alala, kahit hindi eksaktong-eksakto ang etsura, doon sa gustong ipaalala o ipahiwatig, kahit sa lumang tipan, ginagamit na yan. Ark of Covenant. Exodo 25, 19, 22. At kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, lalo na itong salin ng protestante na tinatawag na ang salita ng Diyos, mabasa po natin sa Juan Kapitulo 10, versikulo 14. Ako ang mabuting pastol, sabi ito ng ating Panginoong Hesus. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala ako ng aking mga tupa. Ano daw? Kilala niya ang kaniyang mga tupa at, sabi sa naturang talata, kilala ako ng aking mga tupa. Karamihan sa mga anti-Catholic mga kapatid, walang imahe. Allergic ng larawan. At dahil allergic sila ng larawan, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus na ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking mga tupa at kilala ako ng aking mga tupa. Ano ba ang larawan ng Panginoong Hesukristo? Ano ba ang kanyang picture? Ano ba ang kanyang imahe? Kung ang tunay na tupa ng ating Panginoong Hesukristo sa
Juan Kapitulo 10:14, sinabing, kilala ako ng aking mga tupa at kilala ko ang aking mga tupa. Di ba? Kaya nga, kung sisilipin din natin ang mabasa sa salin ng protestante, ginagamit natin itong salin ng protestante dahil alam naman natin yung mga protestante, born again, gaya ni Ayan Akda ay dapat mabasa sa Biblia. Kung tingnan natin ang The Living Bible sa Galatians chapter 3 verse 1, of all is Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to say the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? With picture on it. Larawan. Salin yan ng mga protestante, mga kapatid. Di ba? Okay, tuloy natin si Ayan Akda. Dahil wala pong nakakaalam kung ano po talaga yung itsura niya. Kasi Walang nakakaalam kung ano ang itsura ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba alam niya ang history na may katakom during sa pag-uusig na ang mga Kristiyano ay nagtatago sa katakom at doon naglikha, gumawa sila ng larawan at ayon sa history, ang first image na ginawa ng mga early Christians ay ang Good Shepherd. Bakit Good Shepherd? Itong mabasa sa Juan Kapitulo 10:14, Good Shepherd ito, ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala ako ng aking mga tupa. So, ang katakom, merong, i-research ninyo, di po ba ang katakom noon ay may larawan ng Good Shepherd. Kaya nga, ang mga early Christians noon na nagtatago sa katakom, mga kapatid, nilagyan nila ng larawan talaga para pag-alala sa Panginoong Hesukristo. Tuloy natin. po wala naman pong dinescribe yung Bible na talagang eksaktong itsura ng ating Panginoong Kristo. Kaya wala po talagang makakapagsabi kung ano po yung itsura niya. Ngayon mga kapatid, mahirap na po talaga. So, yun ang problema pag Bible alone. Di naman detalyado ang nakasulat sa Biblia. Tandaan natin, ang simbahang itinatag ng ating Panginoon Hesukristo ay nagtuturo na, nangaral na, wala pang lumabas na Biblia. Sasabihin nila, di po ba ang ating Panginoon Hesukristo gumagamit naman ng Biblia? Yun ang palusot ng iba. Pero, Secret Scrolls yon. Ang Secret Scrolls, part lang yon sa Biblia. At ang Biblia ay ang simbahan ang nagdeklara kung ano ang mga aklat na magiging bahagi nito at idineklara ito sa iba't ibang konsilyo ng simbahang Katoliko. Tuloy tayo. Malaman biblically kung ano po yung itsura po ng Panginoong Kristo. Kasi nga po talagang wala pong binanggit po doon. Pero mga kapatid, kung geographically doon tayo magbabase, kahit paano po may So, kaya nga, dapat na sa simbahan tayo na tunay makinig. Dahil ang iglesia ay siyang haligi at suhay ng katotohanan ayon sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. At sa pamamagitan ng iglesia, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, ay mahayag ang mga katotohanan sa pamamagitan ng iglesia. Tuloy natin mga kapatid. i-imagine po natin kung ano po yung itsura ng Panginoong Kristo. Ngayon po mga kapatid, alam naman po natin na yung ating Panginoong Kristo, nanirahan po siya doon po sa bansa. So, ang sabi niya, yung mga ipinakita niyang larawan, hindi daw yon ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang sabi niya dito ay ma-imagine natin. Kung Bible alone, bakit? Sinabi ba sa Biblia na i-imagine niyo ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo? Di po ba ang malinaw na nabasa sa Juan 10:14, sabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa
at kilala ako ng aking mga tupa. Kaya sa history, ang katakom ay may nakaukit na good shepherd na imahe ng ating Panginoong Hesus. Isang Israel. So doon po siya madalas sa Nazareth at doon po sa Jerusalem. Ngayon po mga kapatid, alam natin na yung Israel po, ito po ay nasa Middle East. So ano po ang i-expect po natin sa itsura po ng mga taga Middle East? Siyempre po, yung mga typical na itsura po nila. So usually po, yung mga lalaking taga Middle East, yung kutis po ng balat nila, medyo light brown po sila. Yung iba naman po, medyo dark brown na. Yung mga mata rin po nila, brown o kaya man po dark brown. At meron din pong itim. At marami pong mga taga Middle East na lalaki, nagpapahaba po talaga sila ng mga balbas or bigote. At kung yung height naman po yung pag-uusapan, average height lamang po yung kanilang mga tangkad. Ngayon po, meron po isang medical artist na nagpakita po ng isang ilustrasyon ng isang typical po na itsura ng 1st century Palestinian Jew. So ayon po sa kanilang research at pag-aaral, halos ganito raw po yung itsura ng Panginoong Jesucristo. Kung babalikan po Halos ganito ang itsura daw ng Panginoong Hesukristo. natin yung panahon niya. So malayo po yan sa mga napapanood po natin ng mga pelikula patungkol po sa Panginoong Jesucristo o kaya man po sa mga nakikita nating pictures or mga rebulto. So, theory pa lang yan. At theory, it needs to be proven. Pero yan mga kapatid ay eksperimento lamang po. Hindi po Eksperimento. Hindi yan ang... natin sinasabi na yan po talaga yung itsura ng Panginoong Jesucristo. Tama. So bumase lamang po sila doon po sa lugar, sa history, sa culture at sa tradition po noong unang panahon. Kaya nasabi po nila na malapit po dyan yung itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Yung iba naman po, hindi man nila nakita yung Panginoong Jesucristo noon, pero based naman daw po sa kanilang vision o kaya man po sa mga near-death experience, na-describe po nila yung itsura po ng Panginoong Jesucristo. Nagpakita raw po sa kanila yung Panginoong Jesucristo. Tulad na lamang po ng isang painting ni Akian Kramaric. So sinasabi niya na bagamat atheist yung kanyang nanay at wala siyang alam patungkol sa Panginoong Jesucristo, na i-paint niya raw po yung itsura ng Panginoong Jesucristo at ganito po yung lumabas. Kasi bunga din sa kanyang imagination. Ngayon po, ayon po sa isang nakaranas po ng near-death experience na si Colton Barpo, sinabi niya po na ganyan din daw po yung nakita niyang itsura ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nakapunta sa langit. Parehong-pareho ng painting na pinaint ni Akian Kramaric. So yung maaaring iba po natutuwa po sa painting po na yun kasi nga po iniisip po nila na yung talaga yung itsura ng Panginoong Jesucristo. Pero mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi pa rin po tayo makakasigurado kung totoo po yung mga vision po or near-death experience po nila. Ngayon po mga kapatid, patungkol naman po sa buhok ng ating Panginoong Jesucristo. Sa iba po kasi big deal po ito kapag mahaba po yung buhok sa lalaki. Ngayon po mga kapatid, totoo po ba na mahaba po yung buhok ng ating Panginoong Jesucristo tulad po ng mga napapanood po natin or mga nakikita po natin? Muli po mga kapatid, wala rin pong sinasabi yung Bible patungkol po sa hairstyle ng ating Panginoong Jesucristo, kung mahaba ba ito or hindi. So, yun ang resulta sa Sola Scriptura, mga kapatid, Bible alone. No, para sa kanila, dapat detalyado ang nakasulat sa Biblia. Dahil hindi detalyado kung ano ang hairstyle ng ating Panginoon Jesucristo, wala silang kasiguruhan. Tandaan natin, hindi detalyado sa Biblia saan namatay ang mga apostoles, saan sila inilibing. Ibig po ba sabihin, di din sigurado sila na namatay at nalibing ang ating mga apostol? Pero, isa lang ang sigurado, na ang mga relikya ng mga apostol, kahit nga sa Talamban Cebu, sa Agustinian, di ba may iba't ibang mga relic, mga mamliliit na buto sa mga apostoles. Relikya yan. No? At sila'y inilibing sa libingan sa simbahang Katoliko. Kahit nga si San Pablo may basilika, San Pedro may basilika. May apostol bang nakalibing sa simbahan ng Protestante? Mga kapatid, tandaan ninyo, yung mga apostol ay napakahalaga yon dahil sila ang unang haligi sa pananampalataya. Pero ni isang Protestante, wala talagang maituro na nasa kanilang simbahan nakalagay yung mga relikya ng mga apostol, kundi sa simbahang Katoliko lamang. Ngayon po, ang masasabi lang po natin, pwedeng mahaba, pwede rin pong maikli. So, pwedeng mahaba, pwedeng maikli, yun ang masasabi sa ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin,
kung sola scriptura, Bible alone tayo, na dapat nakasulat sa Biblia, ang resulta nito, ang theology natin ay hula-hula lang, no? Pwedeng mahaba, pwedeng nagpagupit, no? Bakit? Ngayon po, malaki po yung chance na maikli yung buhok ng Panginoong Kristo. Kasi po, nung panahon niya po, talagang uso po yung mga maiikling buhok po noon. Madalang lamang po sa mga lalaki po yung mahaba. Ayan. Ano daw? Malaking posibilidad na maikli. So, yung pinakita niya na larawan yan sa mga sa mga saksi ni Jehovah. Yeah? Larawan yan sa saksi ni Jehovah na malaking posibilidad daw na maikli. Haba yung buhok ng panahon po na yun. At hindi po nagpapahaba ng buhok yung mga Hudyo nung panahon ng Panginoong Kristo. Sa katunayan nga po, ayon po sa mga scholar, kahihiyan po para sa mga Hudyo ang may mahabang buhok nung panahon po na yun. Ngayon po mga kapatid, may posibilidad. Sinong scholar ang nagsabi na kahihiyan ng mga Hudyo ang mahabang buhok? Sino? Meron bang scholar na nagsabi na kahihiyan? Una, kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, Números Kapitulo 61:21, merong mahaba ng buhok doon sa mga Hudyo, yung Nazarite. Tuloy natin. Na pwede rin mahaba yung buhok ng ating Pwede rin. So, sabi niya, di pwede na mahaba ang buhok ng mga Hudyo dahil kahihiyan kung mahabang buhok. Pero ngayon, pwede na rin. Panginoong Kristo noon. Kung siya po ay sumunod po sa vow na tinatawag po na Nazirite. Yan ang sinabi natin, Nazarite. Números Kapitulo 6, versikulo 5. Ang sabi nga po sa Numbers chapter 6, verse 5, ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hahayaan niya itong humaba. Siya'y nakalaan para kay Yahweh. So kapag humaba na po yung buhok nila, syempre hindi naman siyang mahaba forever. Pagtapos na po yung panata niya po, pwede na po itong gupitin. Sabi nga po sa Numbers chapter 6, verse 18, pagkatapos, ahitin ng Nazareo ang kanyang buhok at susunugin sa apoy na pinagsusunugan ng handog pangkapayapaan. So ayon po sa ilang mga scholar, meron pong ilang mga lingkod ng Diyos na sumunod po sa ganitong panata. Tulad na lamang po ni Samson, ni Samuel, ni John the Baptist, at pinaniniwalaan din po na si Paul ay sumunod din po sa ganitong. So, una, tulad ni John the Baptist, so pinaniniwalaan niya, asa na ba yung sola scriptura? Napansin ninyo? Pinaniniwalaan na nito ng born again na si John the Baptist mahaba ang buhok. Pero, kung di sila naniniwala dahil hindi detalyado, asan ba mabasa sa Biblia na mahaba ang buhok ni John the Baptist? Di ba? So, kontrahan naman sa sinasabing hindi detalyado ang Biblia, kaya posibleng yun talaga ang inilarawan, pero binanggit na si Juan daw mahaba ang buhok. Pero ang ating Panginoon Jesucristo, pwedeng mahaba, pwedeng maikli. Panata. So yan po yung sinasabi po ng mga scholar na talaga nagpahaba po sila ng buhok dahil nga po sa panata po nila. Pero mga kapatid, yung Panginoong Kristo hindi naman po sinabi na meron din po siyang ganitong panatang ginawa. Pero kung meron man po mga kapatid at hindi na po nabanggit sa Bible, posible po na humaba rin po yung buhok ng ating Panginoong Kristo. So posible din na humaba ang buhok ng ating Panginoong Kristo. Yon ang sabi ni Ayan Akda, posible. So, di sure. No? Resulta yan sa tinatawag na sola scriptura. No? Kung balikan natin ang Números Kapitulo 6, versikulo 5, may mabasa diyan mga kapatid, na sa lahat ng araw ng kaniyang pagkatalaga ay walang pag-aahit na daraan sa ibabaw ng kaniyang ulo, hanggang matupad ang mga araw na kaniyang itinalaga sa Panginoon, ay magpapakabanal siya, kaniyang pababayaang humaba ang buhok sa kaniyang ulo. Yon ang sa Nazarite, mga kapatid. Ano daw? Hahayaan nilang humaba ang kanilang buhok sa kanilang mga ulo.
So, napakalinaw ang mabasa sa Números Kapitulo 6, versikulo 5, mga kapatid. Diyos mismo ang nag-utos. Pero sila si Eliseo Soriano at ang dating daan, talagang tinutuligsa nila ito dahil lang sa nabasa nila ang sulat ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 13, mga kapatid. No? At hanggang 14. No? Na kaya tinututulan daw. Pero, kung pansinin ninyo, hindi inuutosan ang mga tao na iyon na kung tingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid, no? Dahil Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Sa panahon ni San Pablo kasi, may mga tao na mga kulto na nagpahaba ng buhok. Kaya iyon ang konteksto sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 13. Pero imposible na di alam ni San Pablo yung mga lalaking Nazarite noon na mayroong tinatawag Nazarite vow ayon sa kautusan ng Diyos sa Números Kapitulo 61, versikulo 21. Okay, tuloy muna natin si Ayan Akda. Si San Juan daw, mahaba ang buhok. Wala namang detalyeng nakasulat yan. Pero sabi niya, ayon sa mga scholars. Kung ayon sa mga scholars, so therefore, di sila Bible alone. Tulad po ng ibang mga ginawa rin ng ibang lingkod po ng Diyos. Ngayon mga kapatid, napakahirap po na malaman physically kung ano po talaga yung itsura ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po mga kapatid, kung babasahin po natin yung Revelation, meron po dun sa vision po ni John na describe po yung ating Panginoong Kristo. So ibig sabihin, ito na po yung resurrected Jesus, yung glorified body na po na Jesus. Sabi nga po dito sa Revelation chapter 1, verse 14 to 15, ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. So mga kapatid, yan po yung isa sa pinakamalapit at pinakamalinaw po na description po. Bagamat hindi po describe exactly kung ano po talaga itsura niya, pero yan po yung makikita po natin pagdating po ng panahon. So mga kapatid, bagamat ngayon hindi po natin makikita yung Panginoong Kristo, pero darating po yung panahon sa second coming, makikita po ng maraming tao yung ating Panginoong Kristo. Siyempre po, sa pangalawang pagbaba niya po dito sa lupa. Ang maganda po, pagdating po ng panahon, pag bumalik po yung Panginoong Kristo po dito sa lupa at nag-rule po siya dito sa mundo po natin, makikita po ng lahat ng tao kung ano po talaga yung itsura ng ating Panginoong Kristo. So yun po yung abangan po natin mga kapatid, at talagang napaka-exciting po nun. Kasi po makakaharap po natin yung Panginoon mismo, makikita po natin siya sa personal. Yung binabasa lamang po natin sa Bible, yung mga naririnig lang natin sa sermon, makikita po natin pagdating po ng panahon. So hindi lang po tayo basta may starstruck pagdating ng Panginoong Kristo. Makikita talaga ang ating Panginoong Hesus sa tinatawag na General Judgment. Pero tandaan natin na ayon sa San Mateo Kapitulo 25, sa General Judgment, ay merong mga tupa at merong mga kambing. Ang tanong, kasali kaya itong mga iba't ibang sikta na alam nila ang binanggit ko, yung alam nila ang katotohanan, pero dahil sa sunduan, ay iniwan ang simbahang Katoliko at patuloy na tinutuligsa ang simbahang Katoliko. Ang deklarasyon ng simbahang Katoliko sa Lumen Gentium number 16, malinaw ang sinabi, through no fault of their own, do not know the true Church of Christ. Do not know the true Church of Christ. But nevertheless, or His Gospels, but nevertheless, seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will. As they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Yun ang mga inosente. Pero, kung ang panindigan nila walang nakakilala sa ating Panginoong Hesus at nang binanggit sa ating Panginoong Hesus mismo, ako ang mabuting pasporol. Kilala ko ang aking mga tupa.
at kilala ako ng aking mga tupa. Ito'y napakalinaw sa simbahang Katoliko. Kaya nga, sa binyag natin, mga kapatid, Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 1-6, sa salin ng Christian Community Bible, malinaw, lagyan ng cross ang noo. Cross ang noo. At sa binyag natin, bawat nabinyagan ay nilagyan ng cross, tanda sa ating kaligtasan. 1 Korinto 1:18. Kaya tayo pag dumaan sa simbahan, mag-antanda tayo ng cross. Dahil para sa atin, yun po ang maikling panalangin bilang Kristiyano Katoliko. Maikling panalangin na binanggit natin ang Ama. Bakit dito sa noo? Dahil ang Ama ang nasa isip natin, siya ang naglikha sa lahat. Genesis Kapitulo 1, versikulo 1. At bakit inilagay natin sa dibdib? Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, 1:3-16, siya ang pag-ibig ng Diyos. At bakit dito sa ating balikat ang Espiritu Santo? Dahil bawat isa sa ating mga Kristiyano ay may tungkulin sa binyag at sa kumpil. Tayo'y may tungkulin bilang mga sundalo ni Kristo, nakaatang sa ating balikat. At ang tinatawag na pag-antanda ng cross ay maikling panalangin na binanggit natin ang misteryo ng ating pananampalataya, ang pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ito'y nagpakilala na tayo'y Katoliko. Pag dumaan tayo sa simbahan, mag-antanda tayo. Bakit? Kilala natin ang nasa tabernakulo, totoong katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ang nagsabi, Juan Kapitulo 6, versikulo 53-54. Lucas Kapitulo 22, versikulo 19-20. To make his message known is our